May mga inilikas ho dahil dun sa mga pagkaguho ng ilang bahagi dyan sa Itogon, Benguet. Makiki-update muna tayo dyan sa mga development hinggil ho dyan, mga kabombo at mga Kastar Nation. At kaugnay niyan, may pag-uulat mga kabombo, Bombo Radio Baguio. Lumikas ang mahigit 200 pamilya sa Itugon, Benguet matapos ang sunod-sunod na pagguho ng lupa na dulot ng walang tigil na pag-ulan. Sa Sitio Goldfield Barangay Poblasyon, napektuhan ang 15 pamilya matapos gumuho ang malaking bahagi ng bundok. Ayon kay Barangay Captain Floriliza Gipaiso, tuloy-tuloy pa ang isinasagawang assessment at monitoring kaya posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga apektado. Isang bahay ang natabunan ng gumuhong lupa, ngunit sa kabutihang palad, walang naiulat na nasaktan dahil nauna nang nakalikas ang mga residente bago pa man ang insidente. Ayon sa kanya, posibleng natagal ng 1 buwan ang pagbubukas ng natabunang kalsada dahil sa dami ng lupang bumara rito. To the residents of our barangay, we know the rains are continuous still. So we hope and pray that those who are staying near landslide prone areas will go or evacuate to their relatives. And then yung mga gold panners natin, please wala pa po sanang pupunta sa river. Samantala, ayon kay Engineer Cyril Batkagan, head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Itugon, Benguet, tinitingnan na nila ang posibilidad ng mga alternatibong daanan. Ngunit aminado siyang wala pa silang mairekomendang ruta sa ngayon dahil maging ang ibang kalsada sa bayan ay apektado rin ng pagguho ng lupa at bato. Dagdag pa ni Engineer Batkagan, inaalam din nila kung may kaugnayan sa pagmimina ang pagguho. Bagamat sa ngayon ay wala namang umanong operasyon ng pagmimina sa mismong bahagi ng barangay na apektado. Sa country Akupan na Virac, Itugon, Benguet, nasa 230 na pamilya o katumbas ng 866 na individual ang inilikas matapos masira ang 15 kabahayan sanhi ng patuloy na pagguho ng lupa. Kaugnay nito, tiniyak ng mga kinauukulang ahensya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya tulad ng pagkain, pansamantalang matutuluyan at iba pa ang pangunahing pangangailangan. Hiniling din ni Engineer Batkagan sa mga minero na pansamantalang ihinto ang anumang aktibidad ng pagmimina habang hindi pa humuhupa ang masamang panahon. Paalala rin niya sa mga residente lalo na sa mga naninirahan sa mga landslide prone area na maging doble ang pag-iingat at agad lumikas kung kinakailangan upang maiwasan ang anumang trahedya. Sa mga kababayan natin dito sa Itugon, laging mag-ingat lalo na kung ganitong malakas ang ulan. Mag-ingat na lang tayo at hindi natin hayaang may mga mangyari na hindi tama sa ating mga kapamilya at sa ating mga sa atin din, sa mismong pamilya natin. Mag-ingat tayo para walang mga insidente na mangyayari sa atin. Mula dito sa siyudad ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rose Maribulsa Langawan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.